Kuya Jesus, tinawag mo kami upang sumunod sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makinig sa salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naghuhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila. Sa dami ng kanilang nahuli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang magpatulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilalas siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang nahuli. Gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Nang maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Hello mga bata! Tayo ngayon ay nasa 5 linggo na sa karaniwang panahon. Sa araw na ito, sa ating ebanghelyo ay narinig natin kung paano si Kuya Jesus ay tumawag at pumili ng mga taong nais niyang makasama sa kanyang mga gawain at misyon dito sa lupa. Sa kwentong ating narinig, ang mga mangingisda na sina Simon Pedro, Santiago at Juan ang siyang kauna-unahang niyang pinili at tinawag mula sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Para kina Pedro, Santiago at Juan ay hindi ito madali. Hindi madali maging alagad, lalo pa at kailangan nilang iwan ang kanilang mga gawain at dating pamumuhay. Subalit mas pinili nilang sundan, paglingkuran at matularan si Kuya Jesus sa kanilang pamumuhay. Subalit alam nyo na hindi lang sina Pedro, Santiago at Juan ang tinatawag ni Kuya Jesus na sumunod sa kanya. Bata ka man o may edad, lalaki o babae, ang lahat ay tinatawag na sumunod kay Kuya Jesus upang maging mga alagad niya at matularan ng kanyang pamumuhay. Itinuturo sa atin ng simbahan na si Kuya Jesus ang sentro ng ating buhay Kristiyano at hindi ang mga bagay sa ating paligid gaya ng pera o mga laruan, mga gadgets at iba pa. Inaanyayahan tayo ni Kuya Jesus na sundan ang uri ng kanyang pamumuhay. Sa buong buhay niya ay ipinapakitang siya ang ating huwaran. Siya ang taong ganap na nag-anyaya sa atin na maging mga alagad at tagasunod niya. Binigyan ko kayo ng halimbawa upang inyong gawin ang tulad ng ginawa ko sa inyo. Tinuruan niya tayong magmahal ng tunay sa pamamagitan ng pag-aalay niya ng buhay sa atin. Tinuruan niya tayong manalangin upang makita na may Diyos at sa kanyang pamumuhay, siya ay naging simple. Ang pagsunod kay Kuya Jesus ay nangangahulugan ng pagtupad sa mga utos. Una, laging maging mabuting bata. Ang maging alagad ay tumulad kay Kuya Jesus. Mamuhay tayo ng tulad niya. Gayahin natin siya sa kanyang pamumuhay. Siya ay palakaibigan, laging handang tumulong, may paggalang sa kapwa, masunurin sa mga magulang, at higit sa lahat ay sa Diyos. Ikalawa, laging handang unawain ang mga bagay para sa Diyos. Gaya ng pagdarasal araw-araw bago gawin ang lahat. Gaya ng pagkagising sa umaga, bago kumain, bago pumasok sa school, at iba pa. Hindi nakakalimot magsimba at makinig sa salita ng Diyos.
gaya ng pakikinig sa pangangaral ng pari, pagbabasa ng Biblia at pagdalo sa Katikesis Pambata upang lalong makilala si Kuya Jesus.